hindi pala biro ang pinagdaanan ng ilang mga nagsisilbi sa halalan sa norte para lang masigurong maihatid at mabibilang ng maayos ang boto ng mga kapatid natin dyan. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mobile Journal, Amy Atienza. Itinali sa kawayan, saka itinawid sa ilog ang ballot boxes na ito mula sa barangay Langnao sa bayan ng Kalanasan, Apayao. Walang kalsada sa lugar, kaya ang mga miyembro ng Electoral Board at mga pulis, 7 oras naglakad sa bundok at tumawid ng ilog. Bawal kasing mabasa, mabuksan o masira ang kanilang dala hanggang maihatid ito sa Municipal Board of Canvassers. Yung trail talaga yung mahirap doon kasi gaya ng yung partner kasi yan may trail, then kailangan dumaan ka sa tubig, sa ilog, kaya yun yung mahirapan. Ang gurong ito, napakapit na lamang sa naanod na sanga ng puno, makatawid lang sa rumaragasang tubig. Sa barangay Macalino, 1.5 oras na lakaran at halos 2 oras naman na pamamangka ang binuno, maihatid lang ang mga election returns. Naging hamon lang ang pagragasa at pagtaas ng tubig sa ilog dahil sa pag-ulan. Pinasusuot namin ng life vest yung mga deploy na police at teacher natin para sa safety nila. Ang ganitong sitwasyon, dinanas din ng mga guro at mga pulis sa sitio Talipugo sa barangay Poblacion Lacub Abra noong 2023 barangay and SK election. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sila nahirapan pa. Matapos kasi ang eleksyon noong Lunes, isinakay na sa chopper ang mga election returns para dalhin ito sa Municipal Board of Canvassers. Natapos na ng COMELEC nitong Huwebes bilang National Board of Canvassers ang canvassing ng boto para sa senador at party list. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ito na ang pinakamabilis sa kasaysayan ng bansa. Kinabibilangan niya ng 175 certificates of canvass. Umabot din ng 81.65% ang voter turnout ngayong midterm elections. Katumbas yan ng 56 million voters. This is the first time, again, in our history, that we registered an 82.2% voters turnout, the highest in a midterm elections. And surely, therefore, it only means to say that the Filipino people had trusted the entire process. Bigla namang nawala ng kuryente sa gitna ng press briefing ng Department of Energy. Nangyari yan kung kailan kasasabi lang ng DOE na sapat ang supply ng kuryente sa gitna ng inaasahang pagtaas ng demand. Tumagal ang brownout ng 10 minuto bago na ibalik ang kuryente gamit ang backup generator ng gusali. Naobserbahan naman daw ng European Union ang organisadong proseso para sa 2025 elections. Sa panayam sa One News program na Storycon, sinabi ni Manuel Sanchez de Nogues, Deputy Chief Observer ng EU Election Observation Mission, na naihatid naman daw ang mga kinakailangan sa mga presinto. Pero naobserbahan din daw nila ang ilang report ng vote buying. We have received credible reports from our observers. You must also take into account that if you are dressed like I am with a vest, clearly identified as election observer, you're not going to commit any kind of interaction, commercial interaction, yes, of course. But we received credible reports and that we believe that are very credible. Napuri naman ng netizens ang data analysis coverage ng MediaQuest sa Bilang Pilipino 2025. Isa sa mga inabangan at tinutukan ang data analysis report ng TV election analyst na si Edson Guido. The goal was never fame. Ginawa ko lang talaga na makakatulong ako magpaliwanag sa mas simpleng paraan. Napakaraming datos pero how do you make it relatable to the public? That's the most important thing. Dagdag pa ni Guido, bawat numero may kwento, kaya mahalagang mapaintindi ito sa publiko. I really believe in the power of data journalism. Yung pagiging objective niya, factual, democracy is stronger when people are well informed. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita.